Nagising si Noor, isang batang may kayumangging buhok, sa kama. Pagkatapos nagdesisyon siyang maging librarian. Ngunit sa araw ng simula, sinabi ng ama niya na kinuha ng anak ng mas mataas na maharlika ang trabaho niya. Ang pamilya ni Noor ay pinakamababang maharlika, kaya't laging tinutulak sila ng matataas na maharlika. Ang ama ni Noor ay duwag, pero ang kapatid niyang si Alice, isang itim na buhok na babae, ay nagmungkahi na mag-enroll siya sa Hero Academy. Pagkatapos maaari siyang maging Monster Hunter o Royal Knight. Sa bayan, nakilala ni Noor ang kaibigang si Emma, isang blonde na babae. Kahit mas mataas ang status nito, magkaibigan ang pamilya nila. Inaasahan ni Noor na maging librarian, pero nadismaya siya nang malaman niyang hindi pwede. May bihirang kasanayan si Noor na tinatawag na mahusay na kasanayan sa Sage, na nagpapahintulot sa kanya na magtanong sa pantas tungkol sa mundo. Pagkatapos gamitin ito, laging sumasakit ang ulo niya. Tinanong niya ang dakilang Sage kung paano makakapasa sa entrance exam ng academy. Nalaman ni Noor na may nakatagong piitan na pwede niyang tuklasin para lumakas. Matapos maghanda, natagpuan ni Noor ang piitan. Sa pag-awit ng spell mula sa dakilang Sage, dumaan siya sa malaking pinto. Ginalugad niya ang piitan hanggang marinig ang boses ng babae sa kanyang isipan. Sumunod sa mga utos ng boses, nakita niya ang isang silid na may batang babaeng asul ang buhok na nakadena. Sinabi niyang siya ay adventurer na si Olivia na nakulong ng 200 taon. Kung may makaputol sa kanyang tanikala, mamamatay siya para matulungan si Noor. Dahil hindi siya makaalis, tinawag niya ito para may kausap. Sinabi ni Noor ang kanyang sitwasyon, kaya inilipat niya ang lahat ng kanyang kasanayan sa kanya dahil hindi niya magagamit ang mga ito. Sa kakayahan ni Olivia, makakagawa si Noor ng anumang kakayahan at maibibigay ito sa iba. Pwede rin niyang baguhin ang mga kasanayan at nilalang sa paligid niya. Pero, mas malakas ang kakayahan, mas bumababa ang kanyang buhay. Maibabalik niya ito sa pamamagitan ng pagkain ng masarap at pagkuha ng gusto niya. Sinubukan niya ito at natalo ang putik gamit ang mga bala ng bato mula sa alikabok. Pagkatapos gamitin ang kakayahan, nawalan siya ng 50 life points at napagod. Itinuro ni Olivia sa kanya ang kasanayang discerning eye para malaman ang impormasyon sa anumang nilalang o bagay. Sa araw ng entrance exam, dumating si Noor sa akademya. Ang pagsusulit ay pangkatang gawain kung saan kailangang mangolekta ng bihirang materyales mula sa mga halimaw at dalhin sa tagasuri. Humihingi si Noor ng kasama, ngunit umiiwas ang iba dahil siya ay mula sa mababang uri. Biglang lumitaw si Emma, huminto sa pagiging librarian at sumama kay Noor sa pagsusulit sa bayani. Sa simula ng pagsusulit, nagpunta si Noor mag-isa sa ikatlong palapag ng nakatagong piitan para labanan ang mga halimaw. Hindi niya inaasahan na makatagpo ng mataas na antas na Grim Reaper. Iniiwasan ng Sede, binigyan ni Noor ang Reaper ng kasanayang nagpapabagal at lumilikha ng malaking bato. Inilunsad ito ni Moore sa Reaper at tinalo. Nang dinala ni Noor ang bungo ng Grim Reaper bilang bihirang materyal, nakuha ng kanyang koponan ang unang lugar at pareho silang pumasa sa pagsusulit ni Emma. Masaya si Noor na nakapasa, ngunit nang mapansin niyang napakataas ng bayad sa Hero Academy para sa kanyang pamilya, nagpasya siyang kumita bilang adventurer. Pagdating sa Adventurers Guild, nagparehistro si Noor sa tulong ng receptionist na si Lola. Nakita ni Lola na ang mga kasanayan ni Noor ay katulad ng kay Olivia, dating miyembro ng guild. Nagulat siya nang malaman na kahalili siya ni Olivia. Binigyan ni Lola si Noor ng paghahanap para sa mga bihirang rainbow grasshoppers. Binibigyan ni Noor ang sarili ng kasanayan para mabawasan ang sakit ng ulo mula sa pagtawag sa dakilang pantas. Paglabas, tinanong ni Noor ang dakilang pantas tungkol sa lokasyon ng mga tipaklong. Nagalit si Emma dahil hindi siya sinama ni Noor kahit nangako silang magsasama habang buhay. Pagkatapos makahuli ng sapat na tipaklong, bumalik sila sa guild at tinapos ang kanilang unang paghahanap. Binigyan agad sila ni Lola ng bagong quest, kaya't muli silang lumabas. Sa kagubatan, hinanap ni Noor at Emma ang halimaw na kailangan nilang talunin, ngunit inatake sila ng mga duwende. Biglang lumitaw ang dambuhalang kuneho at itinaboy ang mga duwende. Nagpasya si Emma na talunin ang halimaw at naiwasan niya ang mga pag-atake nito. Inatake niya gamit ang mga dagger at wind spells, ngunit nakuha ng kuneho na mawalan siya ng balanse. Muntik na siyang matamaan, ngunit iniligtas siya ni Moore gamit ang higanting bato. Nagtago sila mula sa kuneho at nalungkot si Emma, iniisip na siya ay mahina. Sa maraming life points, pinalakas ni Nora si Emma gamit ang dagger. Bumalik ang kuneho, tinangkang salakayin si Noor, ngunit si Emma, na mas malakas na, ay natalo ito. Nang gabing iyon, bumalik sila sa Adventurers Guild.
Inilabas ni Noor ang katawan ng kuneho mula sa sukat ng bulsa at ibinahagi ang karne sa lahat. Habang kumakain, tumataas ang life points ni Noor dahil sa sarap ng karne. Natapos na niya ang 2 quest, sapat na ang reward para makapag-enroll sa Hero Academy. Sa unang araw, nakilala ni Noor at Emma Ely ang anak na maharlika na si Maria. Gamit ang kasanayan, napansin ni Noor na may sumpa siya na magiging sanhi ng kamatayan sa kanyang ika-negatibo 16 na nakaarawan. Sa akademya, sinimulan ng mga mataas na ranggo na estudyante ang pananakot kay Noor dahil sa kanyang mababang ranggo. Samantala, sikat si Emma at lahat ay nagkukumpulan sa kanya. Si Maria, kasama si Cold Amain, ay pumasok at masayang nakipag-usap kina Noor at Emma. Nagulat siyang may kausap na mataas na maharlika. Binago ng mga estudyante ang saloobin kay Noor, pero hindi niya sila pinapansin. Nang maglaon, nagturo si Elna ng self-defense sa labas. Pinili si Noor at hinamon siyang atakihin siya. Tinitingnan siya ni Noor gamit ang matingkad na mata at nakita niyang napakalakas niya. In-upgrade niya ang kasanayan sa pag-iwas at pinahanga ang lahat. Ang susunod na ehersisyo ay dalawahan, nag-alok si Maria na maging kapareha ni Nora. Nagsimula silang magsanay, ngunit nahimatay si Maria dahil sa sumpa. Gusto siyang tulungan ni Noor na alisin ang sumpa, ngunit masyadong mataas ang halaga ng buhay para sa kanya ngayon. Sa unyon ng adventurer, tinanong ni Noor at Emma si Lola tungkol sa sumpa ni Maria. Sinabi ni Lola na makakatulong si Luna, ang kaibigan niyang klerigo. Kinaumagahan, nakipagkita si Noor kay Emma sa bayan, hinihintay sina Lola at Luna, isang babaeng duwende na may rosas na buhok, sa restaurant. Sinabi ni Noor kay Luna ang tungkol sa sumpa. Sinabi ni Luna na dati na itong hiniling sa kanya, pero tinanggihan niya kahit kaya niyang alisin. Sa pagtingin kay Noor, nakita niyang ang pagtanggal ng sumpa ay nakakabawas sa buhay ni Luna depende sa lakas nito. Napakalakas ng sumpa ni Maria, kaya mamamatay si Luna kung susubukan niyang gamutin ito. Sa pribadong usapan, sinabi ni Noor kay Luna na alam niya ang sikreto niya. Dahil gusto ni Luna na iligtas ang mga tao, tulad ng ginawa ng ina niya, nagpasya siyang alisin ang sumpa ni Maria. Kapag may aksidente sa construction site, pupunta si Luna. Pinagaling niya ang isang bata gamit ang healing magic. Naalala niya na gusto niyang tanggalin ang sumpa ni Maria at natakot mamatay. Napagtanto ni Noor na maaari niyang baguhin ang kakayahan ni Lumina, kaya kailangan nito ang kanyang pera imbes na habang buhay. Ngunit, kailangan niya ng mas maraming puntos sa buhay. Sinabi ni Lola na alam niya ang tungkol sa kompetisyon kung saan nire-rate ng mga maharlika ang mga harem at maaaring manalo si Noor. Masaya at nakakakuha ng mas maraming puntos sa buhay. Sa mga kaganapan, sinamahan ni Noor ang 3 babae bilang harem niya. Pinagtatawanan ng host at audience ang ibang harem hanggang lumitaw ang kay Noor. Humanga ang mga manonood sa mga babae ni Noor at nanalo sila sa unang paligsahan. Ngunit may pangalawang hamon kung kailangang ipakita ng mga babae ang tunay na pagmamahal kay Noor. May 3 senaryo na kailangang ipasa upang manalo. Sa bawat isa, inaalagaan nila ang Noor at pinapakita na sila ang pinakamahusay na harem. Naiinggit kay Noor, binigyan sila ng host ng malaking premyo at pinalayas. Nasiyahan sa pagkapanalo, nadagdagan ni Noor ang kanyang puntos sa buhay. Nang maglaon, binisita ni Noor at ng mga babae ang palasyo ni Maria. Alam ni Maria mula pagkabata na mamamatay siya sa edad na 16 dahil sa sumpa ng mangkukulam na natalo ng kanyang ninuno. Dinala ni Amien sina Noor at Luna sa kwarto ni Maria. Binago ni Noor ang kakayahan ni Luna na kunin ang kanyang pera, at sinimulan ni Luna na alisin ang sumpa ni Maria. Matapos ang pakikibaka, nagtagumpay siya at nawala ang lahat ng pera mula sa kompetisyon. Bumuti agad si Maria at ginamit ni Noor ang kanyang mata upang makita na wala na ang sumpa. Pinasalamatan ni Maria sina Noor at Luna na nakahinga ng maluwag na nailigtas niya si Marie. Si Noor at ang kanyang mga kaibigan ay tumanggap ng malaking gantimpala ng mga gintong barya para kay Maria. Hinati nila ang mga barya. Pag-uwi, sinorpresa ni Moore ang pamilya ng malaking pera. Nagpasya siyang magbukas ng item shop na may bihirang materyales. Kasama ang pamilya, binisita ni Noor ang piitan para maghanap ng bihirang materyales. Pagbisita kay Olivia, sinabihan siya na gumawa ng elevator ng piitan, kasanayang nagbibigay daan maglakbay sa mga napuntahang sahig. Sinabi niyang gumawa ng kasanayang bumubulag sa mga kaaway. Sa ika-5 palapag ng piitan, nakita niya ang mga patay na halimaw. Isang malaking itim na leon ang lumitaw, pero walang impormasyon tungkol dito. Binulag niya ang leon gamit ang kasanayan. Biglang nagsalita ang leon, sinasabing wala siyang balak umatake.
Ang leon, anak na tigre, ay nagsabi kay Noor na dadalhin siya sa ika-6 na palapag kung makakahanap siya ng para sa kanya. Pumayag si Noor na tumulong at pumunta sila sa 6th floor, nakatagpo ng mga halimaw na madaling natalo ng Tigerson. Hinahanap ng anak ng tigre ang kaibigang duwende na si Vashil, na nawala sa 6th floor. Nangako ang anak ng tigre na hihintayin siya sa ika-5 palapag at naghihintay ng 350 taon. Dinala ng anak ni Tiger si Noor sa 6th floor at sinabihan siyang hanapin si Vashil. Ang ika-6 na palapag ay madilim na madilim, kaya binigyan ni Noor ang sarili ng night vision. Mula sa dilim, lumitaw ang mga high-level na zombie at nakatakas si Noor. Sa pagpasok sa ibang silid, nakita niya ang isang zombie na may damit. Gamit ang matalinong mata, nakita niyang ito ay si Vashil, kaibigan ni Tigerson. Ginawang tao ni Noor si Vashil, binago ang kanyang zombification, at nagkakilala sila. Iniligtas ng anak ng tigre si Vashil at naging tanging kaibigan niya. Naglakbay sila sa nakatagong piitan kung saan nais ni Vashil makahanap ng kayamanan para sa minamahal, ngunit naging zombie. Dinala ni Noor si Vashil sa anak na tigre at nagkaroon ng masayang reunion. Gusto ni Vashil sumuko sa paggalugad at bumalik sa minamahal dahil ang mga duwende lang ang pinapayagang makapasok sa tinubuang bayan, kaya naghiwalay sila ng landas. Nagsisi si Vashil sa paglikha kay Tiger at naghintay ng 350 taon. Humingi siya ng tawad. Sinabi ni Tigerson na hindi niya pinagsisihan ang paghihintay. Nangako si Vashil na magkikita silang muli. Bumalik si Tiger sa piitan na may gawain pa. Sinundan ni Moore si Tiger at nakita siyang umiiyak. Sinabi ni Moore na naiintindihan niya at hiniling kay Tigerson na maging kaibigan niya. Tinanong niya kung gusto niyang tumira sa bahay at pumayag ang anak na tigre. Sinabi niyang siya ang magiging bantay na leon pagbalik nila ni Noor. Nagulat ang pamilya ni Noor sa Tiger pero tinanggap siya. Isang araw, may pagsusulit sina Emma at Noor sa Hero Academy. Sa loob ng 2 linggo, pinahintulutan siyang magtipo ng buntot ng butiki, dragon fong at sungay ng unicorn na bihira. Pagkatapos ng klase, pumunta sina Noor at Emma sa Adventurers Guild para humingi ng payo kay Lola. Pero magulo doon. Nakikipagtalo si Lola kay Sarah, isang receptionist na nagnanakaw ng adventurers at nagpapababa ng kota niya. Iniisip ni Lola na inaakit ni Sarah ang mga adventurer, pero wala siyang patunay. Hinahamon ni Sarah si Lola sa isang paligsahan para makita kung sino ang may pinakamalaking kota sa isang buwan. Kung matalo siya, hindi kukunin ang sinuman sa adventurer ni Lola. Ngunit kung manalo siya, kukunin niya si Noor, ang matagumpay na adventurer sa guild. Para mapataas ang kota ni Lola, sinabi ni Noor at Emma na bigyan sila ng high-level quest. Sumama rin si Luna dahil siya ay kleriko at adventurer na kumukumpleto ng mataas na antas ng quest. Nakakuha sila ng lahat ng material para sa pagsusulit maliban sa isang dragon fang. Narinig ni Luna ang balita sa dragon sa bundok. Bumili sila ng sibat at tinuruan ni Noor maging dragon slayer. Dinala sila ng anak ng tigre sa bundok. Gagawa ako ng part 2, kaya huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat sa panonood.